Partner, ang ating unang panauhin ngayong araw na ito ay Ayan ang yung kwento kasi ng naging usap-usapan at iba-iba na, headlines oo. yung nalaro siguro si Orly Gutesa, Master Yes. Sergeant Orly Gutesa na Nagpakita humarap na, ulit sa video. oh, Senate Blue Ribbon Committee at Okey. lumantad na nga Oo. kasi isang beses lang yata siya humarap Oo, dun eh. No? oo. Yung kanyang bagong testimonya ngayon, binabawi na, recantation, muli, magbawi na kanyang unang pahayag sa Senate Blue Ribbon Committee, naging isa sa usapin nun na yung nagnotaryo. Yes. Makakasama natin ngayon yung abogadong nagnotaryo. Nagnotaryo, Para sige. sigurado. Oo nga. Malaman na natin ilan sa mga detalye kasi mukhang iba yata yung tumatayong lawyer. No? Yes, iba na. Okay. So, nasa linya na po natin si Attorney Melvin Kalimag, abogado nga po na nagnotaryo ng bagong affidavit ni Mr. Orly Gutesa. Magandang umaga po sa inyo. Welcome po dito sa One-on-One Walang Personalan. Si Connie Season po ito kasama si Orly Trinidad. Attorney Kalimag, good morning po. Good morning, Connie and Orly. Aha. Hindi ko naman si Gutesa, no? Orly, pareho nga katukayo pala, Parang no? Orly, no? Alam niyo, marami tatanong sa akin yan. Oo. Attorney Kalimag, pwede mo pakikwento Kwento, nyo oo. sa amin ano ho yung mga nangyari, mga siguro observation nyo na rin habang inyong ninonotaryo ito pong bagong affidavit ni Orly Gutesa, Attorney Kalimag. Ayun po, may kakilala akong siguro may kakilalang abogado na nag-refer sa akin sa office ko. Tapos nag-inquire po sila nung August, if I remember it right, 12 yata. August 12? And then kung pwede raw inotaryo ko yung yung affidavit ni Orly Gutesa. Sabi ko pa, sino nga ba yun? Parang hindi ko nga siya kilala. Tapos pero parang naalala ko na parang familiar yung name. Well, anyway, kung pwede nga raw hindi sa office ko, but within my territorial jurisdiction ng Notarial Commission ko within Pasig. Okay. So, we met up and then nung dumating na ako, dalawa kami nung law partner ko. Siya na pala yun. Nakatayo lang siya. Very relaxed, very Mag-isa lang po siya? calm, very respectful. Tapos sabi ko, yan ba yung affidavit mo? Apo, sabi nga gano'n. Tapos, you subscribe and to the veracity. Yes po. And then, sige, kung gano'n, you sign the document. Pinirma niya po in front of us. Then after that, ninotaro ko po. Ganun lang. Kasi ganun lang. Kasimple. Pero mag-isa lang ho ba siya nakipag-meeting sa inyo? Meron po siya kasama pero kumuha lang po ng photo. Okay. Okay. Tsaka video. Sabi niyo sa Pasig rin, inyong notarial place, ano po? So, nandito po restaurant siya. ba yan? Ano po? Sa restaurant po ba nangyari? Hindi po, sa isang hotel. Sa isang hotel. Okay. Siyempre, bago yung mga pirma-pirma, merong basahan muna kung ano nilalaman. Meron ba kayong particular na detalye o bahagi ng kanyang sworn affidavit na gusto nyong medyo na-curious kayo at nilinaw sa kanya, totoo ba ito? Ano ba ang katotohanan dito? May ganun bang pangyayari, Attorney Kalimag? Hindi po. Ang tinanong ko lang sa kanya kung naiintindihan niya ba yung affidavit niya. At kung ito yung, kumbaga, do you subscribe to the veracity and truthfulness of your affidavit? Hindi ko na po in-interrogate kasi that's his affidavit po. Di ba? Hindi naman po paano to? Necessary na tanungin. i-anuhin ko pa kung yung content nung affidavit niya. Pero ano to, parang yung affidavit niya sulat kamay, naka-type ba? Typewritten po. Typewritten. Apo, pero sa Tagalog po. Nasa Tagalog. Oo. Ba't nga pala hindi sa opisina? Ba't nag-request na ibang lugar? Sinabi ba ng lawyer? Hindi, siya po, tinanong ko, bakit po kayo nag-request na sa hindi po sa office? Kasi sabi niya, for security reasons po, medyo meron po, po ako, parang ganon. So, yun po, for security reasons basically, safety.
Okay. So personal safety. nung imi-meet nyo siya, may idea na kayo o wala pa na si Orly Gutesa po ang imi-meet nyo at yung kanya hong lalamanin ng kanyang Recantation. affidavit? Wala po, wala po. Wala. Hindi ko nga siya kilala eh. Okay. Hindi So nagulat kayo kasi nakita nyo yung pangalan na lang. Apo, parang gano'n. Okay. So ito pong paghanap niya, wala din kayong idea that of course nabasa nyo na lang na nagre-recant. Ano ho ang nabasa nyo doon na particular for recantation? Actually, tinignan ko lang Mm. kasi hindi ko na kinwestiyon yung yung content nung niya, nung Magbawi. affidavit niya. Mm-mm. Basta sinabi ko lang, do you subscribe to Yun lang. swear by the veracity and truthfulness of your affidavit. At Mhm. naiintindihan mo ba So, itong oo. laman ng affidavit mo? Okay. Yun lang naman po Kasi- ang function ng Notary Notary public. public. notary Mm-mm. publico para lang po, parang it serves as a parang nagiging third party witness ka po yung notaryo publiko at parang you're transforming a private document, Mm-mm. which in this case was the affidavit, magiging po siya public document na pag ninotaryo mo kasi parang ikaw po yung parang witness to that document. So, kayo ho, sa inyo pong pananaw, okay naman ang kanyang itsura. Hindi naman siya haras. Hindi naman Hindi pumumukhang stress. haras, pumayat ba? Eh, Nakumpera hindi po. niyo ba? Oo. Sobrang nga siya, sobra pong kalmado. Tapos nakatayo po siya nung una nung dumating kami, umupo kami. Then, upo siya, and then tinanong ko nga po, intindihan mo ba? Affidavit mo ba to? Ganyan. Pagkatapos ko matanong sa kanya yun, gusto, pirma mo na. You can sign it, sabi ko sa kanya. Tapos pirma niya po. Wala pong any compulsion or under duress to sign whatsoever. Mayroon din ba kayong sa ganito kasi medyo sensitive yung kaso po no ni Sir Orly Gutesa. Kinailangan nyo ba na mag-video rin para Yes for po, meron proof? po. Oo, meron May kayo. may video and photo actually. Okay. At saka ni-request ho ba niya na kayo ang humarap sa media? Kasi ito yung exclusive report ni Maki Pulido. Magbigay ng affidavit. Sorry, ano Ni-request ho ba niya ni Mr. Gutesa sa inyo na kayo na ang magbigay po ng affidavit niya sa media? Ito yung exclusive report ni Maki Pulido. Kung Ni-request ho ba Ako sa na inyo? Oo, na kayo na ang humarap sa media about this affidavit? ay hindi po. Wala pong ganun. Okay. Gaano katagal nangyari yung proseso? Mukhang mabilisan lang, Attorney Melvin, Kalimag. Siguro po kasi medyo maraming kopya ng affidavit. Siguro po mga 15 to 20 minutes. Okay. Mabilis lang. 15, siguro mga 20 minutes, ganun. Oo. At habang pumipirma naman siguro, makikita nyo naman kung talagang aware si Orly Gutesa doon sa laman ng kanyang affidavit. Hindi iisipin na baka binabasa niya muna kung tama o kung ano yung nakasulat doon. Dire-diretso po yung kanyang pagpirma, Attorney Kalimag. Opo, tinanong ko po muna kung ito ba ay iyong affidavit at naiintindihan mo. At you subscribe and swear by the the veracity, di ba, truthfulness. Apo, attorney, sabi niya ganun. Okay, pirma mo na. Tapos pinirmahan na niya. Then, notarize ko. That's it. Siyempre, hiningan nyo rin ng ID para to make sure, di ba? Na siya talaga yun. Actually, ang una niyang binigay yung Marines na ID niya. ID niya naman. Sabi ko, ang alam ko, former Marine na siya, di ba? Yes, tama yes. po. Former. So, sabi ko, may iba ka bang government ID? Yung driver's license niya po. Ang binigay niya. Binigay niya. Well, anyway, tulad nga na binabanggit ninyo, limitado lang po ang inyong tungkulin bilang notary public. Opo, yun lang. At ang pagkikita nyo, meron lang siyang isang kasama. Apparently, yun yung lawyer din niya. Tama ho ba yun? Hindi po.
ano lang yung parang kaibigan Kasama niya, niya. kasama Kaibigan niya lang. lang Kumuha niya. lang ng photos. Oo. Mm. Ako, panghuli na lang ho sa akin. Kasi di ba meron ding video na kumakalat ngayon, yung recantation po ni Mr. Orly Guteza. Yun din ho ba yung nakasulat na basically dun sa mga sinasabi niya ho sa video? Kung I don't know if aware na po kayo. Dun sa mismong ano po, na nabasa ninyo na recantation niya sa affidavit. Alin po yung kumukalat, Ma'am May Connie? video kasi siya na parang kumakalat ho ngayon, sinasabi niya na hindi totoo, na napilit lang siya, nabayaran siya, na isulat daw nung unang beses na yon through former Representative Defensor at saka si Senator Marcoleta. Yung mga ganun po. May mga nabasa rin ho kayo dun sa affidavit na ipinabasa po sa inyo, sa notaryo. Attorney? Oo. Ganun, Yung kung ano po yung notarize ko, may copy po ako nun. pero Na nakasulat din doon lahat, pati po yung detalye po. Na parang Opo. parang gusto niya opo. sabihin kasi doon na attorney, ginamit siya tapos iniwan siya sa ere. Oo. Nakasulat din po yun doon sa Oo. nabasa nyo. Okay. Pero kung if that's what's indicated sa sa affidavit niya, yun po yung notarize ko. Okay. Yun po yung nanotarize ko. Anyway, tatanong ko na lang, Pangulo, magkano bayad ng panotaryo po sa inyo? Ano po, may konting premium lang po, pero it's a very, Joke lang, very you don't have to answer. ordinary. Attorney, wag mo na sagutin. Course Wag na po. sagutin. Sapat na po yung mga impormasyon na binahagi po ninyo. At least, alam natin na yung pagkakataong ito, Oo. yung nagnotaryo ay legit. Lehitimo. Lehitimo. Oo, kayo po yun. Oo. Opo. Thank you, Actually, sir. yung office ko po Oo. dito sa sa Rotonda sa Pasig, if anyone would want to verify. Oh, yan. Ay, talaga na namang i-verify kayo sigurado. Sir, thank Para you. ma-confirm. Thank you po. Thank Maraming you. salamat po sa pag-confirm po dyan. Thank you po. Thank you, Attorney. sir. Okay po. Magandang No umaga. problem po. Salamat din po. Siya po yung notary public o bagado pong nagnotaryo nung ito, Bagong yung affidavit. bagong recantation affidavit ni Orly Orly Guteza. Guteza.